Matinding bahay yan. Malaking bahay yan. Akalain po ninyo ay na-discover na ng pamahalaan na yun pong ipinapagawa daw pong bahay ni Saldico, dating congressman, na ngayon pinaghahanap na dahil sa kasong graft and corruption, ay merong basement hanggang 5 basement yata yun. Ang lalim. Kasing lalim ng basement ng malaking hotel at saka mall. Baka mas malalim pa kaysa mall. Ang mall yata hanggang B3, B4 lang eh. Itong na-discover yung bahay na pinapagawa ni Saldico hanggang B5, basement 5. Wow! Ano yun? Kung kotse lang naman ilalagay sa kadalasan sa basement, di ba? Puro parking yan ng kanilang mga kotse. Ang daming kotse naman. No? Pero alam niyo, ang pagdududa at sinasabi ni Secretary Remulla, Department of Interior and Local Government, posibleng paglagyan o nilalagyan ng mga pera. Kasi nga naman, hindi pwedeng ibangko ng malaking volume, bilyon-bilyon eh. So, gano'n. Merong hanggang 5 basement, ano ha? Merong hanggang 5 palapag pailalim ng bahay na pinapagawa. Diyan daw po sa port sa Makati. Wow! Tindi ha? Di ba delikado yan? Yung bang lugar na yan ay safe sa Marikina Port? Hindi ko alam eh. Baka kasama yan, delikado. Yan ho ang sinasabi ngayon ng DILG Secretary. Pero siyempre, yung abogado po ni Saldico, nag-deny kaagad, hindi daw totoo yun. Yan. Ang pinagbasihan ni Secretary ay base doon sa kanyang na-discovery na plano. Kasi di ba kung papagawa ka ng bahay, may plano. Yung plano ang nakita ng gobyerno. Pero sabi ng kanyang abogado ni Saldico, hindi totoo. Isang tayo maniniwala. At saka, pwede ba? Allowed ba yon? Pinapayagan ba ng local government na magpagawa ng hanggang basement 5 ang residential area? Sa commercial, okay yan. Kasi ang commercial, mga building yan, mga mall, malaka. Talagang malalalim yan. Dahil nga, ang purpose nun, puro parking lang. Pag hotel, natural, dapat maraming customer, maraming kailangan parking. Hanggang sa basement talaga yan. Pero kung residential, tapos may basement na ganyang kalalim, abay ano ilalagay doon? Napakarami ng mga kotse kung pamilya lang ang gagamit. Mahigit na 100 kotse para lang sa... Marami naman kotse, no? Eh kung perang ilalagay niya, abay napakaraming pera niyo. Hindi yun 100,000 lang. Hindi yun 100 milyon lang. Malamang bilyon-bilyon kasi malalim. Kasi ang may basement po, ang purpose niyan, hindi lang security o protection sa kung ano mang meron sa kanya. Kung hindi, protection niya sa earthquake. Kung magkaroon ng earthquake, o mag-iba yung bahay, pero yung ilalim, safe yan, pwede niya ma-recover yung kung anong meron yan, kung kinakailangan. Yun ho yung pwede. So, saan tayo maniniwala? Sa denial ng company Saldico or sa konfirmasyong sinasabi ni Secretary Remulla? Kakaiba yan, ha? Anong inyong comments niyan? At masasabi? Sunod na ating pag-usapan, dumidilim pa eh. Lumalabo pa rin ang resulta na ito. Magkakaiba yung opinion, tsuri at saka ho sa pantaha sinasabi ng iba-ibang sektor sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Maria Catalina Cabral, former Undersecretary Department of Public Works and Highway. Kahit ulit-ulit na sinasabi ng PNP sa autopsy report na ito ay tingin nila ay sinadya, nagpakamatay, tumalon sa bangin, diyan sa Cannon Road, ang dating Undersecretary. Pero naglabasan na po ang CCTV video, yung incoming, outgoing doon sa loob ng hotel na tinirahan ay under investigation po ng mga otoridad. Pero marami nagsasabi, katulad ng mga oposisyon sa Kongreso, minority, dapat imbestigahan. Dahil yung biglang pagkamatay nakakaduda raw. Bakit nandyan yan sa bangin? Bakit nandyan sa tabi ng bangin? Ang tingin ng iba, baka kami nagtulak doon o baka kami nagtapon doon. Yung iba nga nagdududa, baka hindi si Cabral yan. Ay grabe ha. So punong-puno ng mga tanong. Pasintabi na po sa pamilya. Merry Christmas, Advance Happy New Year po sa pamilya. Masakit po yan. Alam namin, napakasakit sa inyo.
Naiwan na kayo ng inyong mahal sa buhay. Tapos may mga nagdududa pa kung ano ang tunay na pagkamatay kahit na autopsy na, nagkaroon ng autopsy. Di ba? Sinuring lahat. Pero ang tanong dito, o ang issue ko kasi rito, dun ho sa mga membro ng pamilya, okay po yung magalit. Kaya po pinag-uusapan ito kasi po kontrobersyal si Joseph Cabral. Marami siyang alam sa DPWS. Dahil base doon sa kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon Committee at sa Kongreso, sa kanya dumadaan ang maraming project. Sa kanya rin dumadaan ang maraming politiko. At nakakatawag siya at meron siyang koneksyon sa mga politiko sa Kongreso at Senado at iba pang mga kinakulan sa pamahalaan para sa proyekto, insertion at kung ano-ano. So yung nature po ng trabaho ni Joseph Cabral ay hindi pangkaraniwan. Kaya nung bigla siyang mamatay, natural, marami nagtatanong at nagdududa. Yun po ang sana maintindihan ito ng pamilya. Masakit talaga yung nawala na yung pamilya nila. Tapos nagluluksa sila. Pasko pa naman, pero pinagdudahan ng iba. Ayan ho, yan ang parte yan ng buhay ng isang tao kahit nasa kabilang buhay na pag ikaw ay nasa gobyerno at sensitibo ang posisyon. Talagang pinag-uusapan po. Kaya mahirap pumasok sa gobyerno. Buhay o patay, pinag-uusapan, conforme sa trabaho. Ganun ang dating eh. Sakripisyo, pagmamalasakit sa bayan. Pero kapag merong pagdududa, kahit nasa kabilang buhay na, pinagdududahan pa. Talagang masakit po yan. Pero sana ho ay matanggap ng lahat ng mga membro ng pamilya na hindi ho talaga makakawala sa ganyang klase ng mga tanong at usapin, pinag-uusapan kahit anong maging paliwanag ng mga otoridad. Kasi napakarami niyang alam na hindi na isiwalat. Napakarami niyang pwedeng itulong sa investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pera ng bayan hindi nakatuparan dahil nga ho kulang sa panahon, bigla siyang nawala. So, muli po, nakikiramay ako, nakikiramay ang channel na ito at mga Pilipino sa inyong pamilya. Pero ang pag-uusap tungkol ho sa inyong sa nangyari niyan hindi kahit na nagluluksa kayo, hindi po basta-basta mawawala. Actually, pagkatapos itong Christmas season ito, pagpasok ng bagong taon, isa yan sa mga headline pa rin. Hindi kaagad matatapos ang usapin yan. Habang pinag-uusapan ng scam sa mga project sa gobyerno, pag-uusapan pa rin kahit nasa kabilang buhay na ang dating undersecretary. Yan ang katotohanan ng mahirap kaagad lumipas sa ganitong sitwasyon. Please like and share ng ating mga video topic dito po sa ating mga channel.